pag-usbong ng social media, sandamakmaking salta ang nabigyang buhay. Ala, paparating na sila! Paparating na mga aesthetic! Nahiya naman kami sa aming hotel! They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear, so beat it. Aesthetic! Aesthetic! Hoy! Aesthetic! Just beat it. Ang salitang aesthetic ay nagmula sa salitang Ingles na aesthetic. Isa sa mga slang na ginagamit ng mga Pinoy Gen Z ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago ng lengguwaheng Filipino ayon sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Sa Pilipinas, ang paggamit ng salitang aesthetic ay naging popular dahil sa internet culture, particular sa social media platforms tulad ng Facebook, Twitter at TikTok. Wala itong tiyak ng iisang tao nagpauso, kundi naging bahagi ito ng wika ng mga kabataan at content creators na mahilig sa art, fashion at photography. Mas lumaganap ang paggamit ng aesthetic sa mga larangan ng design, lifestyle at self-expression, lalo na sa mga memes at caption na tumutukoy sa isang bagay na visually pleasing o may unique na style. Aesthetic? Compliment nga ba yun? Parang kagusto-gusto naman eh. Sigurado ka ba? Style. Maging sa Pilipinas, ang diskriminasyon ay nakatali sa uri at pamumuhay na nananatiling hindi maiwasang bahagi ng iba't ibang socio-economic na grupo. Ang pangkat na itinuturing bilang aesthetic ay isa sa mga patunay nito. Ito ay kadalasang ginagamit upang sira ng mga tao sabik na umayon sa mga aesthetic na uso, ngunit hindi eksakto na nagagawa. May tuturing ito bilang kasalukuyang judgment. Isang subculture ng mga kabataang Pilipino ang naging tanyan sa pagkatapos ng 2000 at karaniwang nailalarawan sa pamamagitan ng hindi wastong pagbaybay at labis na pag-format ng mga teksto. Ang dalawang grupo ay biktima ng diskriminasyon at kadalasang nagiging paksa sa pangutya sa totoong buhay at sa iba't ibang social media platform. Ang mga meme, masakit na komento at cyberbullying ay ang diskriminasyon kung saan kadalasang kinukutya bilang wannabes at cheap. Ang diskriminasyong nararanasan ng mga tinatawag na aesthetic ay isang malawak na kawalan ng panlipunang kalayaan upang ipahayag ng isa ang kanyang sarili sa kanyang sariling paraan. Ano na mga aesthetic ko? Uy, mga saan mo nabili ang skirt, no? Ganda-ganda! Uy, tara na! Hanapin pa natin talaga yung Bob Marley. Anong petsa na? Binubulsa ang pera ng tao. Kanibang halos ang buhay ay inialay sa Anong oras ipapasa to? Kailan, ilan, ano pa? Universe, sun, desert, beauty, ang init! Hanap na naman! Ano raw? Budget cuts na naman? Wala na naman gamit? Danas na danas? Ano ba yung danas? Danas? Ano nga ba ang danas? Ang danas ay isang salita sa Pilipino na nangangahulugang kasanayan o karanasan ng isang tao. Ang salitang danas ay nagsimulang mag-trending sa aplikasyon ng TikTok mula sa isang content creator na nagngangalang Iceneo. Sa kanyang video, makikita na siya ay nagkakanta ng kanta ng isang aktres na si Nora Honor kahit konting awa upang isalamin ang nararanasan ng mga estudyante sa PUP. Sumikat ang danas dahil sa audio ng video at sa pamamagitan ng paggamit ng hashtag danas sa mga iba't ibang uri ng video. Sa pagsikat ito, napasikat o napakita ang iba't ibang danas o pagsubok ng iba't ibang tao. 2, 1, go! Sinong mabalad? Sino ang kawawa? Saan na naman kaya tayo yung kabaitang to? Ayok sa mainit, ayok sa maskip, ayok sa marme! Dahil sa pagtapyas ng pamahalaan sa budget ng mga pampublikong universidad, pababa ang kalidad ng mga kagamitan sa isa sa mga pinakamalaking state university sa bansa, ang Polytechnical University of the Philippines. Isang naging paraan ng mga mag-aaral upang maipahayag ang kanilang mga salubin ay ang pagpo-post sa social media kung saan nasisiwalat ang totoong nararanasan ng mga mag-aaral tulad na lamang ng mga biglang brownout na nagdudulot ng matinding init sa eskwelahan at ang paggamit ng tiles bilang pisara. Ilan lamang ito sa mga danas-worthy moments na ginawang meme ng mga mag-aaral. Makitang ginagawa na lamang katawa-tawa ng mag-aaral ang sitwasyon, ngunit kung ating titingnan, ito ay refleksyon ng kapabayaan na pamahalaan sa sektor ng edukasyon na nagre-resulta sa mga sitwasyong hindi na dapat danasin pa ng mga mag-aaral. Ang init naman dito, napapasali. Kilik-kilik ka! Ang dami naman kalat dito. Dumagdag pa yung isa dyan sa pollution. How dare you like a Dairy Queen, ha? Lah, ito naman daming maka-arte. Tinapong ka lang naman dyan. Wala nang owner. FYI, hindi ako tinapon. Nahulog ako. At
At saka, at least ako cute. Eh, ikaw? Daming sinabi nito. Anik-anik ka lang, te. Manahimik ka dyan. Ikaw. Ano ba yung anik-anik, babe? Walang tiyak na tao ang nagpasimula ng salitang anik-anik, kundi ito'y umusbong mula sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Wala sa orihinal na kahulugan na kung ano-ano ay naging anik-anik ito. Ito ay sumasalamin sa mga bagay na itinatago sa ating mga tahanan, tulad ng mga regalong figurine, painting at keychain. Mula sa mga biyahe na bumubuo ng mosaic ng mga alaala ng mga pamilya. Sa paglipas ng panahon, lalo na sa tulong ng social media, lumawak ang kahulugan nito upang isama sa mga personal na koleksyon, gaya ng mga blind lock, tulad ng Sonic Angel at iba't iba pang cute na keychain. Ngayon halos lahat ng koleksyon na pinapahalagan ay tinatawag ng anik-anik, sa nagpapakita ng pagbabago sa pagpapahalaga ng mga Pilipino at sa mga alaala at personal na ekspresyon. Ayaw pa rin anik-anik, te. Ikaw talagang anik-anik, te. No! Kung titignan sa malapitan, ang salitang anik at anik ay wala naman itong masamang konotasyon. Ngunit kung uunawain mabuti, ito'y may dalawang isyu na nakapaloob rito. Una, ang pagbili ng mga gamit na nauso dahil lang wala itong saysay o kwenta, tanging mga palumati lamang. Dahil dito, nagkakaroon ng labis sa pagkonsumo o overconsumerism. Ang overconsumerism ay labis sa pagkonsumo ng mga produkto o serbisyo na nagdudulot ng kakulangan nito. Kung alahanin sa nagdaang buwan, ilang beses na nagkaroon ng kaguluhan sa mga social media platforms tulad ng TikTok dahil sa mga pag-sold out ng iba't ibang uri ng mga anik-anik. Maliban sa labis na pagkonsumo, naging resulta rin ng pantakilig sa anik-anik ang fast fashion. Ito ang nagre-replika ng karamihan sa mga produkto o nauuso o trending habang mataas pa ang demand. Para dito, dahil nagkaroon ang mga supply ng mga marami at ang bumibili pa, wala naman itong halaga o saysay pa sa kanilang buhay. Bilang resulta, mabilis na isinawalang bahala at tinatapon ang mga anik-anik na nagdudulot sa pagkalaki ng agsaman o landfills. Mayroong masama at magandang dulot ang mga anik-anik. Oo, nabibigyan nito ng panadali ang kasiyahan ng mga tao. Ngunit sa likod nito, maaaring bunga lamang ito ng kagustuhan ng mga tao na sumabay at sa mga uso sa kanyang paligid. Dami nga namang sinabi, Viv. Ay pa yung oras ko talaga. Nasaan na kayo kasama ko, Viv? Nasaan na si Dave? Nandito na ako. Hala, ba't parang ang gulo? Ba't parang magkakamukha kami? Hala, ba't parang ang haggard mo, te? Ha! Uy, ito pala yung nauso ah. Akin na nga to. Bawat boses ay may angking kapangyarihan, kung kaya't sabihin ang nararapat at magsalita pag kinakailangan. Lagi natandaan, bawat salitang binibitawan ay may katumbas na epekto sa lipunang iyong ginagalawan. Kailangan sa bloopers. Pulot talaga. Siya lang. Mga nauuso sa Maging sa Pilipinas, ang diskriminasyon ay nakatali sa uri at pamumuhay na feeling hindi maiwasang bagay. Pili!